Hello po sa ating lahat. Gusto ko lang magbigay ng kaunting reaction at pananaw ukol dito sa ROTC na gustong i-implement ni Senator Padilla at ng ating Vice President Sara Duterte. So, siguro lahat naman tayo ay pamilyar dyan dahil even during the campaign period, yan ang isa sa mga campaign na promise nila, ano? Yung gusto daw nilang may implement dito para lalakas ang ating armed forces. Tayo po ay graduate ng basic ROTC. Sa pagkakalam ko, dalawa yung uri ng ROTC course sa panahon namin. Yung basic, that is 2 years, bali 4 semesters. Pagkatapos may 4 years, 2 years, every Saturday or pwede rin every Sunday, depende sa schedule. Ano? Pagkatapos, yung naman, yung advanced ROTC, mayroon siyang additional training, additional activities, additional exposure, ano? Okay, so, yan. Then, nung nag-graduate kami, so, according at sana, yung pagkakalam namin, we are reservist. But then, nag-retire na ako sa DepEd, wala namang whatever communication na ikaw ay reservist, and so on, ano? Okay. Kaya ngayon, ano ba yung mga trainings namin? Ano ba ginagawa namin? Ang ginawa lang namin talaga noon, mag-marcha. Okay? So, imagine, mag-marcha ka ng kalahating araw kasi yung namin, 7 yata yun hanggang 12. Then usually ilang oras yan tayo. Pagkatapos yung mga drills, kung paano humawak ng rifle na sa amin, ang ginagamit ng iba sa amin ay yung Garand rifle na kung minsan yun ang ginagamit namin. Pagkatapos yung kung minsan naman yung Springfield rifle. Yung Springfield rifle, bali mga lumang rifle na yon. Sa pagkakalam ko, ito pa yung mga ginagamit noong Filipino-American War. Okay, yung Springfield rifle. Itong mga Garand naman, walang anong tawag dyan, yung firing pin. So, ganun yung situation namin as ROTC cadets. Yan, march sa pagkatapos, kumisan, oy, tignan yung buhok mo, oy, mahaba na, so pupunta ka sa o then babalik ka kung isang oras mo doon sa barbershop. So, panyan. So, isang oras. Pagkatapos kung minsan naman, may mga lecture. So, yung mga lecture naman, halimbawa, yung mga terms sa military, yung mga rangko, kung minsan yung mga parts of a rifle, pagkatapos number of groups, ano. So in other words, siyempre lecture lang naman yon. Talagang okay, talagang hindi masyadong sa palagay ko magagamit yan sa actual combat.
Okay, ni kwan yung mga, halimbawa, yung kwan ng Armalite, kwan lang naman, ano, nakasulat lang, na drawing lang. So, yan. So, in other words, sa nakita ko, na experience ko, wala talaga yung combat training. In fact, gusto ko magkaroon ng ganun training, yung tatakbo na may dalang baril, pang bivouac, okay, at saka siguro talagang firing din, ano? Para mahasa yung mga kaming mga cadets. Pero wala naman talagang ganon na training o activities na uh, na itinuturo sa amin. Okay. Ngayon, ah parang para sa akin, it is more liabilities. Why? Una, ang subject sa ano, yung schedule sa subject namin, academic subject is Monday to Friday. Ngayon, pag may mag-ROTC, so dapat you have to stay until Saturday para makakuha ka ng mga kan. Okay? Pagkatapos, siyempre, yung uniform, siyempre, mahal pa noon, ano? In fact, as far as I can remember, then, yung uniform ko at saka yung combat shoes ko ay inutang pa ng nanay ko, matagal bago niya nabayaran. So, ganun ang sacrifice. Ngayon, kung pan mo naman, ay isipin mo, ano ba yung training na nakuha mo doon? So, wala. Under that sit-up, parang it's more a liabilities. Talagang lang talaga ginagawa out of compliance dahil pag hindi ka mag-undergo ng ROTC, siyempre hindi ka makakagraduate sa college. Okay? Kaya kung ganun ang sit-up, I am against it. Kasi wala din na itutulong. Okay? Ngayon, may mga remedy dyan. Okay, so agree ako doon sa talagang kahit na talagang mandatory military training na halimbawa 5 months o 6 months na hindi na susuldo rin ng mga parents. Okay? So imagine, in my case, dahil nga talagang sa kahirapan, yung panggugupit, bayad sa barbero, problema pa rin talaga yon. Okay, siyempre magmerienda ka. Pagkatapos uuwi ka ng residence mo on Saturday. So, sana kung walang ROTC, pwede kang uwi ng Friday evening, din makakatulong ka sa parents mo on Saturday and Sunday. Kaya, yon. Ngunit sinasabi ko, kung ang mag-host ay armed forces, yun ang gusto-gusto ko. Yung turuan sila na talagang babaril ng how to use rifle. Gagawin yung ano ba yung yung mga elusive tactics, espionage, yung hand-to-hand combat. Okay, will and good. Pagkatapos, sana talagang ang gobyerno ang gagastos. Hindi yung pupunta ka sa training, ang mga parents mo pa ang bibili ng uniform, ang parents mo pa ang bibili ng combat shoes, pati yung cap, at saka gagamitin mo, mga parents pa,
No, no way para sa akin. Gusto din yung mandatory military service ng mga Pilipino o ng mga kabataan. Ang gobyerno ang dapat gagastos, hindi yung parents. Okay? So, yan ang aking pananaw. At saka sa ngayon, one time, tinignan ko yung school namin at saka ibang mga colleges din, dito sa mga probinsya. Sa totoo lang, wala na rin talagang space for military training. May nakita akong isang college dito, mayroon silang ROTC, nagmamarcha, napakaliit ng space. So, parang nakakatawa. Gusto ko kung parang military training talaga, yung malawak yung space, walang mga civilian na makakakita. Imagine, nagmamarcha, mang daming mga kapanel nila spill, tumatawa. So, paano bang banyan? Military training na yan. So, okay. As far as for me, okay tayo dyan. Ngunit baguhin ninyo yung sit-up na yan. Hindi lang yung marcha-marcha. Uh, Bigyan ninyo ng other forms of activities kung saan ma-learn nila yung mga skills na kailangan sa modern warfare. Okay? So, that's it. Sana i-like at saka subscribe sa ating YouTube channel. Mabuhay!